Hello mga karelasyon. Ano ang masasabi mo sa kasabihan or statement na ito? Hindi masamang umibig ng dalawa, basta hindi alam ng isa. May mga nagsasabi na okay lang. Marami naman ang galit at nagsasabi na hindi pwede. Pero tanungin natin ang mga sarili natin kung talaga bang walang masama. Bakit kailangang itago? So, ating hihimayin ang topic na ito ng mas masinsinan. Punto por punto. So, unang punto, ang senyales na alam mong mali. Bakit kailangan mong mag-delete ng mga messages? Bakit kailangan mong magtago kapag merong mga calls? Kailangan mong lumayo? Bakit kinakabahan ka na mahuli? Hindi na pag-ibig ang prinoprotektahan mo, kundi sarili mo, pansariling interest. Kasi kung naniniwala kang tama ang ginagawa mo, bakit hindi mo kayang sabihin sa partner mo ng harap-harapan? Ang katotohanan, ang sikreto ay kadalasang patunay na alam nating may mali tayong ginagawa. Pangalawang punto, ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman. Pinipili mo ito. Choice ito. Maraming nagsasabi, hindi ko naman ginusto, na in love lang ako. Posible ba talaga ang ganyan? Hindi natin kontrolado kung kanino tayo maa-attract or mai-inlove. Pero kontrolado natin ang mga kilos o mga gagawin natin, mga desisyon natin. Doon nasusukat ang karakter. Hindi kasalanan ang magmahal, ang nararamdaman. Pero responsibilidad mo ang desisyon mo, ang choices na gagawin mo. Pangatlong punto, ang taong niloloko mo ay nabubuhay sa kasinungalingan. Habang siya ay nagtitiwala sa iyo, may ibang taong pinagbibigyan mo ng iyong panahon at oras. Habang siya ay nagplaplano ng kinabukasan ninyo, may ibang tao ring pinapangarap mo. Ang masakit, hindi lang puso niya ang ninanakaw mo, pati karapatan niyang malaman ang katotohanan. Pang-apat na punto, hindi naman siya nasasaktan kasi hindi niya alam. Ito ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan. Hindi porket hindi niya alam ay wala nang nasirang tiwala. Isipin mo, kung ninakawan ka habang natutulog ka, hindi ibig sabihin na walang nangyaring pagnanakaw dahil sa hindi mo nakita. Ganon din sa pagtataksil. May maling nangyari kahit hindi natutuklasan o nadidiskubre. Panglimang punto, dalawang tao ang parehong umaasa. Kapag pinapaasa mo ang dalawa, pareho silang naniniwalang espesyal sila. Pareho silang nag-i-invest ng oras. Pareho silang nangangarap. Pero isa lang ang magiging totoo sa bandang huli. At kadalasan pareho silang masasaktan. Ika-anim na punto, ang pinakamalaking biktima ay ang sarili mo. Unti-unti kang nasasanay magsinungaling. Unti-unti kang nawawalan ng pakiramdam ng guilt. Unti-unti kang nagiging komportable sa panloloko, sa dobleng pamumuhay or buhay. Hanggang sa isang araw, hindi mo na kilala ang sarili mo dahil sa nabuhay ka na sa kasinungalingan. Ikapitong punto, kung totoong mahal mo ang dalawa, mas lalo kang dapat maging tapat.
Minsan kailangan mong pumili. Masakit pero mabuti ang isang masakit na katotohanan kaysa dalawang taong niloloko araw-araw. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto, at ang respeto ay hindi nabubuhay sa kasinungalingan. 2,000 years later. So ladies and gentlemen, kaya kung ako ang tatanungin, ang problema ay hindi ang linyang hindi masamang umibig ng dalawa. Dahil minsan may mga damdaming hindi natin inaasahan. Ang tunay na problema ay pinili mong manatiling manlilinlang kahit alam mong merong nasasaktan. Hindi lahat ng pakiramdam ay dapat sundin. May mga damdaming dapat kontrolin dahil ang tunay na pag-ibig hindi lang tungkol sa kung sino ang nagpapabilis ng tibok ng puso mo, kundi kung sino ang kaya mong panindigan ng may katapatan.